Ang 12 oras na kalahating araw na hinostage o binihag sa lungsod po yan ng Olongapo. Ang lalaking ng hostage ay problemado raw sa trabaho kaya naghihimutok. Si Steve Dailisan, naka-alerto 24. Maagang napasugod ang mga operatiba ng PNP, SWAT at Special Action Force sa bahay na ito sa Barangay West Bacbac sa Olongapo City. Bandang alas 6 kasi kagabi, hinostage ng 30 taong gulang na si Francisco Mamolo ang isang babaeng menor de edad. Mismong kapatid na ng sospek ang nagmakaawa sa kanyang sumuko. Maawa ka naman, Diyos ko naman kuya, malaki ka na eh. Alam mo na yung tama. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, problema sa trabahong himutok ng sospek. Sinisiraan ako ng kaibigan ko. Hindi naman ako nanlunoko. Ginamit pa niya ang kanyang biktima para ilabas ang kanyang mga hinaing. Yung kaso pong binibintang sa kanya mawala kasi hindi naman daw po totoo, lalo na po yung pinibintangan siya na NPA siya. Halos 12 oras din ang itinagal na negosasyon. Sadya raw pinagod ng mga pulis ang sospek. At nang unti-unti nang magliwanag ang kalangitan, hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng mga pulis. Ang kanyang hostage, ligtas namang nailabas ng bahay. Pero kanyang kasintahan nagpapagaling sa ospital matapos maunang mataga ng sospek ng manlabay. Nakita ko na siya sa may ilog, sa may tapat ng kwarto ko. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, kuya, sino po bang kailangan nyo? Sabi niya naman wala. Nagtatago lang siya kasi nahanap na siya ng pulis. At papatayin daw siya. Ayon sa pulisya, bukod sa hininalang lasing, posibleng lulong din sa droga ang sospek. Sumailalim na siya kanina sa inquest proceedings na naharap sa patong-patong na kasong illegal detention, violation ng RA 7610 o Anti-Child Abuse Law, illegal possession of deadly weapon, at frustrated homicide. Steve Dailisan, naka-alerto, 24. Samantala mga kapuso, gusto niyo bang mag-beach pero ayaw niyo sa masyadong matao? Pwede po niyong dayuhin ang ilang beach sa Zambales na tahimik daw kaya angkop sa mga gustong magnilay-nilay. Mula sa Subic, Zambales, nakatutok live si Jamsi Santos. Jam! Vicky, di tulad nga ng ibang sikat na beach na kilala para sa buhay na nightlife, dito sa Zambales, ang ilang magagandang beach ay nagsisilbi ring camping sites kung saan maaaring mag-enjoy pero may katahimikan din para sa mga gustong magnilay-nilay ngayong Semana Santa. 30 minutos lang ang boat ride mula Barangay Pundakit, San Antonio papuntang Anawangin Cove. Isa ito sa mga ipinagmamalaking beach sa Zambales. Magandang buhangin at malinaw ang tubig. Pero hindi tulad ng ibang sikat na beach kung saan nagdipa na ang nagmamahalang mga hotel at resort. Sa mga tent lang natutulog ang mga bakasyonista dito. 50 pesos ang entrance fee bawat tao, 100 pesos kung gustong mag-overnight. Walang kuryente sa Anawangin, pero ikinututuwa pa raw ito ng mga bakasyonistang sabik tumakas sa ingay ng lungsod. Malayo sa magugulo sa Maynila and mura kasi walang hotel na babayaran, boat ride lang, gas and camp na. Ito yung hindi masyadong crowded, tsaka tahimik. Pwede kayong, kung gusto nyo magmuni-muni, ganyan, pwede kayong pumunta dito. Tsaka maganda rin po siya. Naubutan pa namin si Zambales Congressman June Omar Ebdanen nagsaswimming sa beach kasama ng kanyang mga anak. Gusto nila sumama dito. Gusto nila makita yung tinatawag namin. Pinapakita ko sa pinagyayabang ko sa kanila na Anawangin Cove. Bukod sa beach, dito sa Anawangin meron ding ilog kung saan sa tabi nito pwede ka lang tumambay at mag-relax. Doon naman sa kabilang dulo meron ding mga bundok kung saan pwedeng mag-trekking. Actually, isa nga na paraan kung paano pumunta dito ay sa pamamagitan ng trekking na natagal ng ilang oras. Mula sa Anawangin, maaaring dumiretso sa Nagsasa Cove. Dito pwede rin magtayo ng mga tent sa mura ring halaga. Dahil sa beach lang natutulog at kumakain ng mga bakasyonista sa Anawangin at Nagsasa, mahalaga daw na hindi nila itapon kung saan-saan lang ang kanilang mga basura. Ang ilang bakasyonista sa Nagsasa, nagkusa ng pumulot ng basurang nakita nila sa beach. Okay, sana maganda, pan-tourist spot. Yun nga lang, sana maalagaan. Sinigurado naman ng lokal na pamahalaan na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para panatilihing ligtas ang libo-libong bakasyonistang dumadagsa sa naturang mga lugar tuwing tag-init. We are actually in the process of activating a tourist police dito sa bayan ng San Antonio. At itong mga tourist police na yon, kasama yung mga force multiplier namin na magpapatrol sa mga tourist sites. Mga resort po dito, may mga plakad po sila at saka may mga tanod din po kasi nagbabantay-bantay po dito.
Vicky, inaasahang bukas ay talagang magdadagsaan na yung mga bakasyonista. Payo naman ng lokal na pamahalaan ng San Antonio, dumaan dun sa munisipyo para magparehistro. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante. Kabilang sa mga dinarayo sa lungsod ng Baguio, lalo na pag ganitong Semana Santa, ay yung Lourdes Grotto. Pero pati yung lugar na yon ng panalangin, hindi nakaligtas sa tinatawag na vandalism. Mula sa Baguio, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Mike, panahon raw para magpenitensya ang Semana Santa, kaya naman inakyat namin yung Lourdes Grotto kanina. Yun nga lang, nadismaya kami sa inabutan namin roon. Tuwing nananalangin tayo at hihiling sa Panginoon, hindi nawawala sa ating dasal ang pera, pag-ibig at kalusugan. Ang iba dumadayo pa o bumibiyahe ng malayong lugar para manalangin. Tulad ng pamilya Bolivar na nakasabay kong pumanhik sa Lourdes Grotto para mag-wish. 252 steps yung kailangan akitin bago marating yung tuktok ng Lourdes Grotto dito sa Baguio. Yung ibang umakyat dito nagsistation of the cross din, pero nakakatungkot na matapos mong mahirapan sa pag-akyat. Eto pa yung dadatan mo dito. Gamit ang spray paint, sinulatan ang Station of the Cross. Naaagaw na ng itim na pintang atensyon na dapat sanay nakatuon sa imahe ng pagpapakasakit ni Jesucristo. Ang ibang bahagi ng grotto may vandalism din, gamit pa rin ang spray paint. Madisappoint ka kasi Holy Week pa naman ngayon tapos nagkakaroon ng ganyan. Babalikan po natin si Bernadette Reyes. Iayos lang natin ang ating komunikasyon sa Baguio. Ngayong Holy Week, time out muna ang ilang kapuso stars sa kanilang showbiz commitments para magbakasyon in and out of the country. Pero kahit nakabakasyon, magre-reflect pa rin daw sila sa tunay na kahulugan ng mahal na araw. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Kanya-kanya ang plano ng ilang celebrities kung paano gugugulin ng ilang araw na bakasyon ngayong Holy Week. Mula nang manalo sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown, naging busy na si Betong Sumaya. Kaya ngayong Semana Santa, makakapagbakasyon na siya kasama ang ilang kaibigan. Ako'y nakakuha ng promo fare nung January pa. So punta kami ng Malaysia. Si Aljur Abrenica at Rocco Nasino, out of the country din ang biyahe. Holy Week, nasa South Korea po ako. Pero work siya. In-invite ako ng isa sa mga cast ng Bubble Gang. Mom ko, tinreat kami, ako, kapatid ko, tsaka dad ko, for a trip to Singapore. We're staying there for 4 days. At excited na ako. Si Sara Labati naman, break mo na sa taping ng Makapiling Kang Muli. Sa Pagudpod po, magbabakasyon kami with my mom, family, and friends. We might go surfing and mag-wakeboard kami. Si May Bautista, matagal na raw planong mag-aral ng pagmamaneho. Kaya't sasamantalahin daw niya ang luwang ng kalsada sa mahal na araw para mag-enroll sa driving school. Kasi hindi ko talaga maasikaso, pero ito, chance ko na to na maasikaso yung sasakyan yung napanandun ako sa Survivor. Oo, may kotse ka, hindi ka naman marunong. Yun nga, tricycle ako palagi eh. Si Seth Cadayona at Elmo Magalona, pamilya ang priority sa Semana Santa. Family bonding time lang yun. Which is actually good for me. Kasi minsan ko rin lang naman sila makasama bilang usually trabaho. Well, wala naman talagang plan kung sabihin plan kasi I just plan on resting up first or just stay at home or with the whole family. Yeah, like take a break or mini vacation lang. Pero kahit bakasyon mode daw ang mga celebrities, hindi pa rin daw mawawala ang pagninilay-nilay sa tunay na kahulugan ng mahal na araw. Nagbibisita iglesia po kami every Holy Week. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Alamin ang mga plano ni Julian San Jose para sa nalapit niyang debut sa pagbabalik po yan ng Chika Minute. At susunod, pamumukadkad ng mga sunflower atraksyon sa UP Diliman tuwing panahon ng graduation. Transgender na na-disqualify sa isang beauty pageant sa Canada, umapela sa may-ari ng pageant franchise na si Donald Trump. Halos 100 imahen tampok sa pagkahaba-habang prosesyon sa Baliwag, Bulacan. At mga retreat house, dinarayo ng mga nais magnilay at magtanggal ng stress. Ngayong Semana Santa, tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.